Hello mga kaguro, ito na po ang aking part 2 ng RPMS portfolio na aking ginawa para sa inyo po para sa Proficient Teachers 1 to 3. Ang nakapaloob po na objectives ay from 11 to 15. Mga kaguro, ito naman po ang Objective 11. Utilized assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs. So dito po, ang means of verification ay a list of identified least most mastered skills based on the frequency of errors or correct responses with any one of the following supporting MOVs. So isa lang po yung ating pipiliin dito. Number 1, accomplishment report for remedial enhancement activities, example, remedial sessions, summer reading camp, or Philippine area-based reading program. So, number 2 naman po ay intervention material used for remediation or reinforcement or enhancement. And number 3, lesson plan or activity log for remediation or enhancement utilizing of assessment data to modify teaching and learning practices or programs. Mga kaguro, inattach ko po dito ang performance indicator upang makita po yung inyong rating sa quality at saka sa timeliness. Mga kaguro, ang inattach ko pong MOV sa Objective 11 ay dalawa. So, una po muna ay itong aming program sa aming school na EMR program or Every Molinian is a Reader by Ma'am Vine Marco. So, ito po ay isinagawa namin, nag-start kami ng first quarter at nakita po namin ang aming mga bata kung saan mayroon pong problema sa reading. So dito, may mga naka-highlights po dito. Ito po yung may mga problem na bata sa reading. So mayroon po kaming full refresher. Ibig sabihin po ay non-reader talaga siya. So from first grading, makikita yung result na mayroon dyang light refresher, mayroong full refresher, mayroong moderate refresher. So monitored po namin monthly ang aming mga estudyante. So pagdating po sa second grading, kung mapapansin, from full refresher ay naging moderate. So, nakikita po dyan. Pagdating naman po sa third grading, from moderate refresher, mayroon na pong naging light refresher. Yung iba naman po, from light refresher, pagdating sa third grading ay naging grade ready na. So, pagdating naman po sa fourth quarter, ayan, grade ready na po yung iba. Ibig sabihin, nakapagbasa na po sila. Yung iba naman po, light refresher na rin. So, ayan, dyan po namomonitor yung reading progress ng bata namin from first quarter to fourth quarter. Mga kaguro, inattach ko na rin po dito yung pinaka-summary po ng aming reading progress. So, from August, kung makikita po natin, ang dami pong full refresher. So, August hanggang November po siya ang male. So, from 3, pagdating ng November, 1 na lang. So, yung female naman po, from 3, pagdating po ng December, 1 na lang din. At pagdating naman po ng January hanggang May, wala na siya. So, dito sa moderate, ayan po, kung pansinin ninyo, makikita po yung progress ng bata. Ganon din po sa light refresher. So, sa grade ready, so, puntahan po natin ang grade ready. Yung male po namin before, noong first grading or August ay 13 sila na grade ready lang out of 25. Ngayon po, pagdating dito sa January, so naging 21 na po yung grade ready ng mga male. At pagdating po sa last part na po ng May ay 22 na po out of 25. So mayroon pa po tayong tatlong natitira na male nasa light refresher. So it means nakakabasa na rin po siya. Yun nga lang po, medyo mabagal pa. So yun po. At sa female din po ay ganun din. So from August ay 10 siya. Pagdating ng April, May ay 16 na po. So may naiwanan pa pong dalawang bata na hindi pa po ready. Nasa light refresher. Ibig sabihin, nakakabasa siya, ngunit mabagal lang.
Mga kaguro, dito naman po inattach ko rin po yung aming intervention materials for reading. So ito yung tinatawag naming LAS o Learning Activity Sheets. So mangilan-ngilan po nag-attach po ako rito. Ito po yung aming ginamit sa pagpapabasa sa mga bata monthly or weekly. So marami po yan. Nag-attach lang po ako ng mangilan-ngilan. Mga kaguro, inattach ko rin po yung aming mga pictures kung saan mayroon po akong reading corner sa aking classroom. So dito po sa corner na to, dito ko pinababasa ang mga batang may problema sa pagbabasa. So kung makikita po natin, mayroong individual at mayroon din po akong group na pinababasa dyan sa side na yan o sa corner na yan. Ayan po. Mga kaguro, isa pa pong MOV na pwede po nating i-attach sa Objective 11 ay ang ating periodical test. Di ba po sa ating periodical test na kinukuha po natin yung mga list mastered skills kung saan ay mayroon tayong mga items na nakalista kung ano-ano yung mga kinahihirapan ng mga bata. So dito inattach ko po yung aking quarter 1 na isang test papers, periodical test. So dito, naka-attach din po yung list learned skills in mathematics. So nakalagay po dyan kung ano-ano yung mga bilang na kinahihirapan ng mga bata. So ayan. So mayroong bilang ng item nakalagay dyan. Okay? At mayroon din po kung ilang percent yan. At higit sa lahat, nandyan po yung ating intervention o kaukulang panlunas. So, dapat po nakalagay din po dyan. I-attach nyo na rin po yon. Okay, then, 4 po na quarter natin gagawin yan. Ayan, second quarter po, ayan pa rin, TOS, nag-attach ako, math pa rin po yan, at yung ating test paper na ginamit. At dito po, makikita yung list learned skills noong second grading. So, makikita po yung ating number of items kung saan nandun yung list mastered skills. So, nandyan yung percentage at higit, nandyan po yung ating intervention program kung ano yung mga dapat nating gawin para dyan sa kinahihirapang item ng bata. Ito naman po ang aking quarter 3. So, inattach ko pa rin po yung TOS, ang periodical test, at nandito po yung list learned skills in mathematics. Third grading na po ito. So ay nakalagay po yung ating mga competencies dyan sa list mastered skills. Nandyan yung percentage score at yung number of items. Andyan na rin po at kung ano ang intervention program na ating gagawin para dyan sa list mastered skills na yan. Mga kaguro, ito naman po ang quarter 4. So, inattach ko ang TOS, ang periodical test, at ang higit sa lahat ay yung list learned skills in mathematics. So, makikita natin dyan na nandyan din po yung competency na kung saan yun yung list mastered skills, yung kanyang percentage score, at yung number of items, at ang kanyang intervention program. Mga kaguro, ito po ay isa sa mga MOV na pwede po nating i-attach. Yung ating periodical test na from quarter 1 to quarter 4. Ngayon po, pwede rin pong iba't ibang assessment na ginagamit natin. For example po, yung formative test, di ba, weekly. So, dun kasi makikita po kaagad kung ano po yung hindi makuha ng bata, yung list learned nila. So, ano pa ba ang pwede nating i-attach dyan? Pwede rin po yung tinatawag nating performance test or any assessment test na pwede pong makuha ang least learned skills ng bata. Pwede po yon. Mga kaguro, basta isa lang po ang pwede nyong ipasok na MOV dyan. Okay na po yon. KRA 4. Community linkages and professional engagement and personal growth and professional development. So under po ng KRA 4 ay ang Objective 12, Objective 13, and Objective 14 po. Objective 12, build relationships with parents, guardians, and wider school community to facilitate involvement in the educative process. So ito po yung kanyang means of verification. Any one of the following.
Number 1, proof of participation in any activity highlighting the objective such as, but not limited, the following: receipt form or monitoring form during distribution of learning materials, example, modules. Ano pa po? Commitment form to stakeholders, develop advocacy materials, certificate of participation that shows parents' stakeholders' engagement signed by the school head, or pwede rin pong home visitation forms or any equivalent ALS form document that highlights the objective and other. So yung other po is specify po ninyo and then provide annotations. Number 2, MOV, parent-teacher log or proof of other stakeholders meeting. Example po, one-on-one parent-teacher learner conference log, attendance sheet with minutes of online or face-to-face meeting, proof of involvement in the learner's parents orientation, etc. Ito po yung pwede po yung quarterly na nagbibigay po tayo ng distribution of card. Pwede po yon kasi di ba po nagmi-meeting po muna tayo and then yung issuance ng card na. So, ayan, marami pong pwedeng isama po dyan. Next, yung number 3 po, any form of communication to parent, stakeholders. Example po, notice of meeting, screenshot of chat or text messages, communication with parent or guardian. So, pili po kayo sa tatlong yan. Pwede na pong isa lang at dito po mayroon naman po tayong ina-attach na performance indicator para makita po kung ano po yung inyong rating sa quality at saka sa timeliness. Tandaan po natin kapag po ginagawa po natin yan, mayroon po tayong mga MOV from quarter 1 to quarter 4 po ay okay na po yan. Mga kaguro, sa ating Objective 12 po, may inattach ko po yung number 1 na proof of our participation in any activity. So, dito po ay naglagay po ako ng dalawang sample ko po. So, yung attendance of parents during distribution of learning materials or modules and other books. So, ito po kasi nag-distribute ako ng quarter 1 at saka hanggang quarter 4 na po. Pinagsabay ko na po ito. So, nandyan po yung kanilang mga attendance po at signature with signature ng mga parents at yung mga books at and modules na na-receive po nila. So from quarter 1 to quarter 4 na yon, nag-attach din po ako ng mga ilan na picture po. So dito naman po yung ikalawa ay ang Certificate of Participation during Educational Program of State Fields Schools Incorporated. So sila po yung stakeholder namin. So ang beneficiary po ay ang aming grade 2 learners. So ayan po, attach din po dyan yung aking certificates kung saan ay napirmahan na po ng principal nila. At nandyan din po yung mga pictures o mangilan-ngilan na pictures na inattach ko kung saan ang mga bata po ay nasa loob ng classroom at tinuturuan sila. So ayan po. Ito naman po ang aking MOV sa number 2 ng Objective 12. Parent-teacher log or proof of other stakeholders meeting. So dito po, una ko pong nilagay ay ang aming classroom orientation. Okay, so nakalagay po dyan yung narrative report. Nandyan, ng aming parents orientation. Andyan din po yung aking attendance. Andyan din po yung mga pictures. Okay, at nandyan na rin po yung name of HPTA officers ko kung saan ay naganap na rin po dyan yung aming pag-elect ng mga officers. Mga kaguro, ito na po yung aking quarterly meeting with the parents. So, inattach ko po rito yung aking quarter 1 meeting na kung saan nandyan po yung aking agenda, nakalagay po dyan, kung ano yung mga pag-uusapan, at nandyan po yung attendance, nandyan din po yung mga pictures ng mga magulang, at nandyan na rin po yung pagbibigay po ng recognition para sa mga bata for that quarter. So, natouch ko na rin po yung mga pictures dyan. Ito naman po ang second quarter, meeting with the parents pa rin po. So, nandito ang aking agenda na kung saan ay isa-isa kong i-discuss sa kanila. Then, nandyan din po yung kanilang attendance. At nandito rin po yung mga pictures na nakuha ko o inattach ko during meeting po namin.
Quarter 3, meeting with the parents pa rin po. So, inattach ko pa rin po dito ang aking agenda na kung saan ay isa-isa kong i-discuss sa magulang. Ganon din po, nandito ang kanilang mga attendance. At inattach ko na rin po yung aming mga pictures. At ito naman po ang aking quarter 4, meeting with the parents. So, ganun din po, inattach ko pa rin yung aking agenda na kung saan ay isa-isahin kong i-discuss sa magulang. At nandito po yung kanilang attendance din, inattach ko na rin po. At nandito rin po ang mga pictures na kung saan ay makikita na namigay po ako ng certificates at saka medal para po sa mga bata natin na may mga awards at honors. So, yun lang mga kaguro. Basta tandaan po natin, ang Objective 12 po ay pwedeng isa lang ang MOV na i-attach. At sisiguruhin po natin para mataas po ang ating rating ay mayroon po tayong quarter 1 hanggang quarter 4 po ito. Objective 13, participated in professional networks to share knowledge and to enhance practice. Ito po yung kanyang means of verification. Number 1, certificate of completion in a course or training. Number 2, certificate of participation in a webinar, retooling, upskilling, and other training or seminar workshop with proof of implementation. Number 3, certificate of recognition or speakership in a webinar and other training or workshop or seminar. Number 4, any proof of participation on a benchmarking activity. Number 5, any proof of participation in school LAC sessions, online or face-to-face or certified by the LAC coordinator. And number 6, others. Okay? Please specify and provide annotations. Mga kaguro, inattach ko po dito ang performance indicator para po malaman natin kung paano natin mai-rate ang ating sarili pagdating po sa quality at saka sa timeliness. Sa quality po, kapag basahin ko na lang po yung naka-highlights, that requires output and proof of implementation within the school. Ikaw po ay outstanding o 5. Ito naman po sa very satisfactory of 4 ay that requires output and proof of implementation within the department or grade level. At kapag naman po satisfactory o 3, that requires output. Yan. And the unsatisfactory, ito naman po ay that does not require output. At pagdating naman sa 4 o 1, no acceptable evidence was shown. Sa timeliness naman po, kapag ginawa po natin ito from first quarter hanggang fourth quarter, mayroon po tayong proof of implementation ay outstanding po ito. So, dapat po ang lahat ng ating mga inattach na MOV ay from quarter 1 to quarter 4 ay mayroon po siyang proof of implementation. Mga kaguro, ano nga po ba yung output? Ito po ay may include but not limited to lesson plan, instructional materials, action plan, or any teaching and learning related materials. Kapag naman po sinabi po nating proof of implementation, can be in the form of implemented action plan, lesson plan executed in class, application project, or etc. or iba pa po. Mga kaguro, ang inattach ko po sa aking quarter 1 ay ang aming in-service training or INSET. Ito ay tungkol sa Promote and Protect Children's Right. Ito po ay Child Protection Policy. So ano po yung proof of implementation po nito? Ito po ay pinanood ng mga bata o learners watch a video that shows the awareness as to where and when they are considered abuse. So dito po makikita ng bata o malalaman kung kailan po sila ay na-abuse. Okay? So inattach ko po rito ang aking certificate of participation. Nandito rin po yung aking narrative. Ayan. At ang mga pictures ng mga batang nanonood. Additional pictures ng mga bata po kung saan ay nanonood sila ng video that shows the awareness as to where and when they are considered abuse. So, ayan po.
kung makikita po natin yung ating mga pictures, ay naka-attach po yung mga bata na nanonood po ng video. Mga kaguro, ito naman po ang aking MOV ng quarter 2. Ito po ay application of Project STAR. Kung makikita po natin, nandito po yung aking Certificate of Recognition as writer ng Project STAR. So ito po yung aming proof of implementation. Naglagay po ako dito ng annotation. This project by Mr. Joel Cabigon was implemented from grade 1 to grade 6. I was the writer of materials used for grade 2 level in the said 8 weeks trainings. Last September 18, grade 2 teachers administered the pre-test for their learners, and most of the learners are non-numerates. Selected grade 250 non-numerates learners was undergone 8 weeks numeracy training. These students underwent weekly trainings, that is every Tuesday of the week from October 17 to December 5. Post-test was given last December 12, 2023, wherein there is an improvement on the mathematical numeracy of these students. So yan po yung aking annotation. So naka-attach din po rito ang pictures ng mga bata kung saan po ay ginagawa po nila yung kanilang mga activity. Inattach ko rin po yung aking activity sheets na ginawa. So, ayan po. So, ito po yung additional na activity sheets na ginawa ko po para sa grade 2 learners. Okay, yung nauna po kanina, yung first activity at saka second. Ito naman po yung activity session 3 tsaka session 4. Andito na rin po yung session 5, session 6 at saka yung session 7 and 8. So nandito rin po inattach ko yung pre-test na score ng bata at saka ang post-test na score ng bata, na kung saan ang laki po yung difference nila noong umpisa sa at saka sa final na. And then, ito po yung ibang pictures na inattach ko na rin po. Mga kaguro, ang quarter 3 po na inattach ko po rito na MOV ay ang aming Educarement Outreach Program. So may annotation po ako rito. This project by State Fairs Schools Incorporated was implemented to selected less fortunate learners from grade 2 level. We have an orientation with the parents and discussed the benefits of this program to their children. We grade 2 advisors reported every Saturday from 8 o'clock to 12 to supervise our learners as they attended the class. We documented every session. The outreach program lasted for 6 weeks. Inattach ko po rito ang aking Certificate of Participation na kung saan ay pirmado na po pati ng kanilang principal. Nandito rin po yung aking narrative, yung attendance ng mga parents na umattend po sa aming orientation. Ang program na kung saan ay nandito rin po, inattach ko, pati ang aming mga pictures. Ito pa po ang additional attachment ng quarter 3 ng Educarement Outreach Program. So dito po makikita ang mga pictures na kung saan ang mga bata ay nasa loob ng classroom. At tinuturuan po sila ng mga volunteers from State Fields Schools Incorporated. So ayan po. At makikita rin po dito kung saan ang mga bata po ay nagtapos na rin po at nakatanggap sila ng kanilang certificates. Mga kaguro, sa quarter 4 naman po ay inattach ko po rito ang aking speakership noong nagkaroon po kami ng school lock. So, ang topic po namin ay creating a positive classroom environment. So, ang aking diniscuss naman po ay about managing of learners' behavior constructively by applying positive and non-violent discipline to ensure learning-focused environment. So dito, pinakita ko po muna o inattach ko ang program, ang attendance namin, kung sino-sino po yung umattend sa LAC, at ang aking certificate as speaker that time, at ang aking mga pictures kung saan nagsasalita po ako, at
dinidiscuss ko po ang aking topic. Mga kaguro, tulad po ng sinabi ko po kanina na ang ating natutunan po sa SLAC ay kailangan po ay i-implement natin sa ating mga estudyante. So ito po, may proof of implementation na ako na inattach dito at naglagay po ako ng annotation para po maintindihan. For this topic, I came up with these fun-filled learning materials wherein they will solve mathematical problems which answers corresponds to certain colors, wherein the learner's patience, concentration, creativity, and mathematical skills will be put into test as they go through the said activity. Afterwards, they realized that they have formed a colorful image of two hands holding a globe. As my part, I monitor and oversee how they solve the problem and, if needed, explain and give inputs to their queries and put in encouraging words to boost their confidence and moral. So kung makikita po natin, nandiyan po yung mga pictures ng mga bata at kung mapapansin, blank muna siya, walang color, and then unti-unti po nakukulayan nila hanggang sa matapos po nakabuo po sila ng magandang image. So, ayan po. Objective 14, develop a personal improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. Mayroon po tayong 4 na MOVs. Number 1, certification from the ICT coordinator or school head or focal person in charge of ESAT. Number 2, IPCR FDP. Number 3, mid-year review form or MRF. And number 5, yung updated IPCRF DP from phase 2. Dito po, inattach ko na po yung certificate na galing po sa aming ICT coordinator. And then, yung aking mid-year review form, ayan na rin po. Inattach ko na rin po. Ito po, inattach ko na rin po yung updated individual performance commitment and review form development plan. So, ito rin po yung part 4 development plans, nakattach na rin po dito. KRA 5. Ito po ay ang ating plus factor. Under po nito ay ang objective 15 lamang. So, isang objective lang po ang under ng KRA 5. Objective 15, perform various related works or activities that contribute to the teaching learning process. Ito po yung kanyang means of verification. Anyone, proof of the following, okay? Committee involvement, involvement as module or learning material writer or validator, involvement as a resource person, speaker, learning facilitator in the RO, SDO, school-initiated TV, or radio-based instruction, book or journal authorship, co-authorship, contributorship, advisorship, or coordinatorship, or chairpersonship. Participation in demonstration teaching, participation as research presenter in a forum or conference, mentoring of pre-service or in-service teachers, conducted research within the rating period, and others. Please specify. Ito pong ating objective 15 with annotation po ito on how it contributed to the teaching learning process. Kung ano po yung inyong mapili na isang MOV ay lalagyan po ng annotation. Mga kaguro, inattach ko po rito ang performance indicator ng Objective 15 upang malaman po natin kung paano natin ma-rate ang ating sarili sa quality, efficiency, at saka timeliness. Sa quality po, kapag ang MOV po na ipinasa natin ay ginawa beyond the school community learning center, ay makakakuha po tayo ng outstanding o scale rating na 5. Halimbawa po nito ay ang tree planting. Ito ay ginawa sa labas ng school. Pwede rin po kung halimbawa nagbigay po kayo ng
feeding program sa ibang community. So, pasok pa rin po yon sa outstanding. Kapag naman po very satisfactory kung ang MOV ay ginawa within the school community learning center, ito po ay for ang scale rating po. Kapag naman po ang MOV ay ginawa within the learning area or department, satisfactory po ito or 3. Kapag naman po ang MOV ay within the class, so ito po ay unsatisfactory o may scale rating na 2. At kapag naman po no acceptable evidence was shown, so 4 po ito o mayroon pong 1 na scale rating. Mga kaguro, i-check nyo na rin po ang pag-re-rate ninyo sa efficiency at saka timeliness ng inyong mga MOV. Tingnan na lang po kung saan po magfo-fall, kung sa outstanding ba, o very satisfactory, o unsatisfactory ang inyong mga MOV. Mga kaguro, alam naman po natin na kahit isang MOV lang po sa Objective 15 ay okay na po yon. Pero dito po sa inatouch ko ay 4 po na sample ito. So nasa inyo na po kung paanong ano po yung gagawin ninyo at kung ilan yung i-attach. Siyempre po, dapat alam po natin kung paanong i-rate ang ating mga MOV. Tandaan po natin 3 po yon: quality, efficiency, at saka ang timeliness. So dapat timeliness, 1 to 4, first quarter to fourth quarter. Ang efficiency naman po ay depende po doon sa annotation ninyo. Okay? So, ang quality ay kung saan po nangyari o ginanap ang inyong MOV na yan. So, ayan po. Okay? So, dito sa aking pagiging Vice President ng aming association sa school, ay nag-attach po ako ng oath-taking namin, yung aking appointment. And then, nandito rin po yung annotation. So, ayan po. Mga kaguro, ang isa pa pong MOV na inattach ko po ay ang chairpersonship. Ito po ay from first grading to fourth grading. So nandito rin po, inattach ko na rin ang aking designation as grade 2 chairman. So ito po ay may sign ni Dr. Pantorgo, ang aming principal for. And dito rin po ay naglagay po ako ng annotation, being a chairpersonship for grade 2 this year helps me to collaborate with my co-teachers, particularly in coming up with programs and strategies that may enhance our teaching, making sure that such programs aligns with the school's objectives. So, ayan po yung annotation ko. And, ayan, pakibasa na lang din po. Ang isa pa pong inattach ko ay ang advisorship, kung saan mula first grading din po ito hanggang fourth grading. Dito po inattach ko ang aking teachers program, ayan, and then ang aking class program. So, nandito rin po yung annotation kung gaano ka po ka-efficient as advisor to your class. So, ayan, pakibasa na lang din po. Mga kaguro, ang last na MOV na inattach ko po sa Objective 15 ay ang committee involvement. So, marami po akong nasalihan o naging bahagi po ako ng maraming committee sa aming school, pero isa lang po yung aking inattach dito, ang araw ng pagkilala. So dito po, hinighlights ko po yung aking pangalan na kung saan ako po yung chairman sa medals and awards. So naka-attach po dyan yung program. And then, nandyan din po yung aming pictures. At saka, higit sa lahat po, ang annotation. So, nandyan po, mababasa po ninyo. Pakibasa na lang din po. Mga kaguro, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Kung kinakailangan po ninyo ang soft copy po, ay pwede po ninyong i-type sa ating comment section ang inyong email address para po may padala ko sa inyo ang soft copy ng ating RPMS 2023-2024. Maraming salamat po. God bless us all.